Ay, ano pa 'tong good news na sinasabi ni Jojo de Guzman? Meron daw good news mga kababayan at eto na nga 'no, dito sa vlog ni Jojo, napanood ko, mukhang tuwang-tuwa si Jojo, eh. Anyway mga kababayan, ito tungkol doon sa inanunsyo ni Auntie Claire na itong presidente natin ay na-confine 'no. Ano ba ang sakit ni BBM at actually hindi lang si Jojo de Guzman ang natuwa, marami nga akong nakita, nabasa mga comments na talagang yung mga reaction pa talagang halatang-halata mga masaya sila, eh. Pakinggan natin itong video ni Jojo de Guzman. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, ang inyong lingkod po Balikan Kuya Rans TV ay humihingi ng suporta at, paki-like po itong video ito at kung kayo pa ay bago pa lamang sa channel ko, sana naman i-subscribe niyo at, pindutin ang notification bell. I-share niyo na rin po itong video ito. Salamat po at ito pakinggan natin si Jojo de Guzman sa kanyang, ah, komento tungkol dito sa inanunsyo ni Auntie Claire. Okay, good news. Palakpakan po tayo. Ito. Ayan. Alam nyo, Palakpakan. so far, sa lahat ng mga naging balita in the past, ito Oh. talaga pinaka-good news. Panoorin talaga? natin. Ang Malacanang press corps. We have an official statement. Yawn. Ay, Yun The pala yun. president spent the night Oh. under medical observation as a precautionary May Jojo talaga, eh. Masaya-masaya si Jojo, eh. Pati tuloy ako naging masaya, eh. measure after experiencing discomfort. na! His doctors advised Discomfort. rest Alam natin, isa yan sa ano ng cocaine. and monitor. Ang pagkakaintindi ko kasi sa discomfort, yung parang hindi mapakali, gano'n ba yun? Hindi ma-explain yung nararamdaman sa sarili. 'Di ba parang gano'n yung pagkakaintindi ko, correct niyo ako kung mali ako, ha. Pagkakaintindi ko kasi yung discomfort, kasi may mga ganyan na 'di ba, may mga kababayan tayo, yung mga addict. Yung bang parang iba yung umaano sa isip nila na hindi sila mapakali, merong parang bumubulong-bulong na kung ano-ano sa kanilang isip. Oo. 'Pag sinabi kasing discomfort parang medyo ano, malala 'no, malala 'yan. Sa pagkakaintindi ko, ewan ko sa inyo, ha. Kaya nga si Jojo de Guzman, masayang-masaya, eh. Sabi niya pa nga raw palakpakan, eh. Sige, tuloy natin 'to. And his condition remains stable. Okey? Oh, totoo. Di nga. Eh. Sabi niyo lang yan. Alam nyo kasi, kapag unable, not capable na, or may sakit ang isang leader, kailangan talagang bumaba yan. Kaya Yes. sasabihin nyo, okay, stable pa. President continued to perform his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. We, Thank you. talaga? Magandang umaga po, Question. Yusek. Ma'am, before I proceed to my original question, just to follow up on the President's health, may we know what particular discomfort did Basta President's health, delikado na yan. the President experience? Actually, yung kay Pangulong Duterte noon, question nila na todo-todo, media, talagang matindi ang ano diyan ng kay Pangulong Duterte kasi noon napabalita may sakit. So ang media, ang mga dilawan noon hindi mapakali, gusto nila malaman kung ano ba talaga ang totoong estado ni Tatay Digong nung panahon na si Tatay Digong po ay presidente, 'di ba? Pero dito kay BBM, hanggang dun lang, yung unstable, ang kanyang okey naman, puwede siyang bumalik sa Malacanang, magtrabaho. Pero dapat malaman talaga natin kung ano ba talaga yung pinakaano ng sakit niya, yung sinasabing discomfort. Sabagay hindi naman nila yan aanuhin kasi pagka nalaman ng taong bayan, talagang kakalampagin sila. Oo, so ito tuloy natin. Last night? Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa Malacanang. Ang ano ko rin po 'no, sa discomfort 'no, lalo kung yung mga addict dito sa'min, yung alam niyo yung discomfort, hindi sila mapakali 'no, napapraning, tawag dun, napapraning, parang iba yung takbo ng isip. Hindi ko naman sinasabing yun ang nararamdaman ni BBM, example lamang po yan dito sa mga naano ko mga kasi 'di ba,
sabi nga nila di umano, ang presidente ay maano ng pero hindi naman natin sigurado talaga kung totoo 'yun. Kasi sabi nila paninira lang daw 'yun, 'no? Anong klaseng discomfort kaya nararamdaman ni BBM? Kasi may mga kilala ako, nung nung araw mga adictos benedictos na hindi sila yung kanilang nararamdaman. Iba na ang takbo ng isip nila, yung nagsasalita na ng walang kausap, yung pakiramdam yung feeling nila may bumubulong sa isip nila na kung ano-ano, ha? 'Di ba dapat ang presidente kung ganyan dapat malaman talaga natin kung ano yung ano ng kanyang yung particular na ano ng kanyang, sakit, 'di ba? Taong bayan po ay nananawagan na malaman kung ano. Kung hindi niya na talaga kaya, ano pa, 'di ba? Kailangan niya ng mag-give up. Sige, tuloy natin, Po Oh, ay nasa maayos na grabe, kalagayan. ang lakas At mo. mamayang hapon po Nag-experience siya ng discomfort under medical observation. Tapos, nagtatrabaho na? ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribadong meeting. Okay, so does it mean that makikita rin siya ng public in the next few days, or should Wow, we sige expect the nga, president to live take na it easy and tayo. stay in Malacanang for a while? Sa ngayon po ay may pribado mga meetings po. So Few makikipag-ugnayan na hours, po kasi sa ibang sabi mga mo opisyal. At tingnan po natin kung bukas po dahil meron po siyang event, kung maa-advise siya ng doktor na okay naman po siya, malamang po ay makikita rin Privado. agad natin ang pamilya. Lokohin mo, lelang mo. Urban meeting na GMA7. Yusek, have you personally seen the president, and can you tell us? Sige pa, session pa more. Baka naman ito yung sinasabi niya, I can't. Baka press conference session. It's too big. Honey, it's too big. Baka naman nasubrahan sa observations puwet. of his overall condition. Sa ngayon po, hindi ko po personal nakita ang ating Pangulo. Thank you. Baka ayaw magpakita sa iyo, Ate Claire. Good morning, ma'am. Nasagot niyo na yung unang tanong ko kung nasaan si Presidente. Follow up na lang po, mayroon ba kaming dapat ipag-alala sa lagay ng Ano kalusugan yan? ngayon ng Pangulo? Wala po. Kailangan lang Delikado po namin yan. masabi sa inyo kung ano po Iba yung na naranasan yan. ng Pangulo kagabi dahil Iba kahit na. na madaling araw po ay nagtatrabaho po pa ang Pangulo. Di nga. Lokohin nyo, lelang nyo. kahit madaling araw, tatrabaho ang Pangulo. Sige nga, pakita nyo nga. Mag-live kayo. Habang nagtatrabaho ang Pangulo. Okay, so ayan ho, tanong nung reporter, nakakapag-alala lang. O may dapat ba kami ipag-alala sa kalagayan ng Pangulo? Well, hindi naman nila di-disclose sa atin. Siyempre, pagtatakpan nila yan. Sabi nga ni Auntie Claire, ay wala daw, okay daw. At kahit madaling araw daw, nagtatrabaho ang Pangulo. Diyos nang bahala sa kanila. Okay, so eto ho, mga kababayan, meron tayong isang dito, video naman. Kahapon kasi nag-file ang impeachment complaint etong grupo ni Atty. Topacio. Siyempre kasama diyan yung talaga namang rin na abogado, itong malikaling na abogado na Vice Mayor ng Isabela, na wala iba kundi si Attorney Harold Respicio. Talaga namang grabe kung to. Kasi yung kanilang impeachment complaint, mga kababayan, ay hindi tinanggap. Ito, balik natin dito sa Hindi tinanggap ng staff o yung staff ni Attorney ni Secretary General. Oo. Dalawa pala ang nag-file ng impeachment complaint, yung Makabayan. Actually, nauna pala yung Makabayan. Yun yata yung yung sinasabi nila na abogado ni Lisa Marcos. Na sinasabi nga parte daw 'yon ng script nila, kasi para pagka may nag-file ng impeachment at na na 'yon, hindi naman gagalaw 'yun So magkakaroon ng 1-year ban. So hindi na maano yung impeachment na yan kay BBM. Wala nang pwedeng mag-file. Ngayon nag-file si
Topacio, grupo ni Topacio, kasama yata sina sina Chavit Singson at iba pa, yan, si Attorney Harold Hospicio. At hindi nga po nakalusot, hindi pala tinanggap kasi daw si Secretary General ay nasa labas ng bansa, nasa Taiwan daw. Pero sabi nga ni Attorney Harold Hospicio, hindi totoo yun. Bali-balita nga ron, nandyan lang sa tabi-tabi. Okay? Ngayon, mga kababayan, kapag kasi sa Monday, kasi umpisa na uli ang session ng, ng House of Representatives. So wala lang pwedeng mag-file. Kaya minamadali na at mukhang talaga nila itong impeachment complaint, no? Isusulong talaga nila ito sa House of Representatives. Hindi sila titigil. Hindi nila tatantanan si BBM. Kailangan kasi mapanagot si BBM sa mga nangyayaring ngayon sa bansa natin. Diba? Pati yung tiwala ng tao bayan sa kanya ay talagang tuluyan ng lumagapak. Wala na talaga, mga kababayan. Okay. Pakinggan natin ito si Attorney Harold Hospicio sa kanyang panayam. Sa yata ito sa SMNI, no? Sa DZAR. Pakinggan natin, ha. Nasabi ko kayo dun po sa mga nag-prepare na nasabi pong impeachment complaint po, attorney? Isa ako sa mga complainant. Hmm. Inarang ng Secretary General ng Ayan. House of Representatives ang impeachment complaint laban kay BBM Ay. na piniparaan ng pinakabigating mga politiko at pinakamagagaling na abogado. Bigating politiko at pagkagaling na abogado, agree ako dyan. Kasama ka dyan, attorney. Palakpakan kita. O, yan. Alam nyo, kung kay Pipi Sara yun, mas mabilis pa sa alas 4 ang pagtanggap nila dyan. Oh, baka si Secretary General pa ang tumanggap niyan. Baka lumabas yan sa pinagtataguan niya. Kung kay Pipi Sara yan, yung impeachment complaint na yan. Pero dahil kay PBBM, mga kababayan, siyempre, gagawa sila ng paraan. At sabi pa nga, kung tinanggap daw nung abogado na yun, yung ni Secretary General, tinanggap daw yung panin, baka maligwak siya dyan. Baka matsugi siya. So ito, tuloy natin. Ang impeachment ng Pilipinas, hindi ito tinanggap dahil daw nasa Taiwan yung Secretary General. Tandaan po natin na ayon sa rules ng House of Representatives, ang Secretary General ang dapat tumanggap ng mga impeachment complaint. At ngayon na po, ang last day sana na magpa-file kami ng impeachment complaint kasi inunahan tayo nung Lunes ng walang kwentang impeachment complaint for Yung wala ka kwenta impeachment complaint kasama doon sa sa script nila. 4 pages. Samantalang etong pinal nila ay ito yung hinaing ng taong bayan. Taong bayan mismo ang may kagustuhan na ma-impeach si BBM. Kasi nandiyan na nakapaloob yung mga grounds nila diyan sa yung tungkol sa flood control scam, iba pa mga di ba? Iba pa mga aligasyon, no? Pero ang ginawa ng Secretary General, tinabla, nagbakasyon pa, nasa Taiwan daw. Tapos yung kanyang tauhan, tawag doon sa tauhan niya na yon, hindi raw siya authorized na tumanggap. Hindi raw siya authorized na tumanggap. At bukod tanging si Secretary General lang. Taong bayan ho ang nagpapasahod sa inyo. Taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. Dapat, kung ano man ho ang complaint dyan sa tinatanggap nyo, kagaya lamang ng impeachment kay BBM. Kung kay BP Sara napakabilis. Kahit sino siguro tatanggapin niya. Diba? Kahit sino siguro tatanggapin yung impeachment complaint na yan. Kung kay BP Sara yan. ng House of Representatives during session sa Committee on Justice sa Lunes. First thing in the morning, barred na within 1 year yung mga susunod na complaint. Kaya dali-daling humabol kami this week. At this week, ngayong araw na ito na sana yung last day na magpa-file dahil bukas walang pasok ang House of Representatives. Pero hinarang ng Secretary General ng House of Representatives, hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Ministerial duty yan, hindi yan discretionary. At kung wala ka sa Pilipinas, meron ka dapat tagasalo ng trabaho. At true enough, meron yung deputy niya doon sa opisina, pero sabi niya, wala daw siyang authority tumanggap. Sir, ang authority mo na tumanggap ay nasa batas. Kapag wala yung Secretary General, ikaw dapat ang tumanggap. Noong mga nakaraang mga complaint ng impeachment laban sa iba't ibang mga opisyal, tumatanggap po ang Office ng Secretary General ng mga impeachment complaint.
kahit wala yung Secretary General doon sa loob. Ministerial duty po yan, wala kayong discretion na tumanggi. Pero halata po na pinipigilan nila para wala na kaming pagkakataon na mag-file ng impeachment dahil sa Lunes, dadali-daliin na nila. First thing in the morning, automatic, referred kaagad sa Committee on Justice yung walang kwentang impeachment na final nung Monday, 4 pages lamang, walang kalaman-laman at i-dismiss kaagad yun. Once ginawa nila yon, hindi na makapag-file within 1 year ang mga susunod na impeachment laban kay BBM. At yung bagay na yan ay ginawa rin nila sa Makabayan Group. Ngayong umaga na ito, hindi rin tinanggap. Makabayan Group pala, kaninang umaga. Nung umaga pala. Libo-libo mga Pilipino ang nanonood. BBM, tanggapin mo ang impeachment complaint namin. Nag-tender kami ng filing, ibig sabihin, technically, legally, nag-file kami pero ayaw tanggapin. Since ayaw tanggapin, hindi rin kami makakapag-iwan ng kopya. Pero sapat na po iyan, ayon sa batas, para makomplete yung filing. Mananagot na lamang si SecGen at yung kanyang deputy sa Supreme Court. At alam namin, nagtitiwala kami na darating ang panahon pa rin, napakaikling panahon na lamang, mapapanagot din natin itong mga taong ito at higit sa lahat, yung ulo ng napakalawak na korupsyon sa Pilipinas. Yes. Eh kung mag-iiwan kami ng kopya, baka itapon lamang, ayaw nga hawakan yung papel namin eh. Nag-tender kami. Legally, okay na yung tender. Halimbawa, kapag nagkautang ako sa'yo, kapag nag-tender ako ng pera, pero ayaw mong tanggapin, that is as good as payment. Ganon din sa pag-file. Kapag nag-tender kami, pero ayaw tanggapin, alam nga naman mag-iwan kami. Baka kami pa ang sisihin dahil nag-iwan kami ng basura sa opisina nila. Ito ay naka-anchor sa malawakang korupsyon sa ating bansa na pinamumunuan ni Presidente Bongbong Marcos. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust. Kapag culpable violation of Constitution, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, alam mo at sinasadya mong i-violate yung Constitution. Yeah. Yung kanilang paggawa ng unprogrammed funds, yung pag-aalokabol nila sa mga congressman, against yan sa Constitution at decided na rin yan ng Supreme Court ayon sa Belgica case. Pero alam nilang illegal yan, pero ginawa pa rin nila. So anong tawag mo doon? Culpable violation of the Constitution. At yan din ang naging daan para sa malawakang graft and corruption. Dahil yung measure na yan ang ginawa nila para mag-kickback sa iba't ibang tao, may delivery ng mga luggage, papunta sa presidente, papunta sa kanyang mga crony, at ganoon din betrayal of public trust dahil malawakang ito na nangyari. Kapag paghahalu-haluin mo lahat ang mga bagay na ito, meron na tayong ebidensya mula sa mga hearing sa House of Representatives, sa Senate, at marami na rin mga interview na lumabas at mga statement dyan sa social media na nagdidiin at nagtuturo at nagbibigay ng konkretong ebidensya na laban sa ating presidente. Dahil tandaan po natin, ang obligasyon ng pagprepara ng budget ay nasa presidente. At itong mga unconstitutional na mga measure na ito na nakalagay sa ating budget ay siya mismo ang nagpasimuno or gamit ang kanyang alter ego at sila mismo ang nakinabang base na rin sa statement ng mga kanyang mga dating kasama na ngayon ay bumabaliktad na. Kaya hindi po natin may tatanggi ang culpable at sadyang paglabag ng ating Pangulo sa ating konstitusyon na nagbigay daan sa graft and corruption, kanyang pagnanakaw at pagnanakaw ng kanyang mga kasama. At dahil dito, wala nang tiwala ang taong bayan, betrayal of public trust. Itong tatlong grounds na ito, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust ay grounds para sa impeachment. Pero abangan po ninyo ang kumpletong kopya ng ating impeachment complaint para sa mas detalyadong mga narration and set of facts. Doon sa complaint mismo, mas marami pang mga grounds katulad ng paggamit nila ng funds ng PhilHealth dahil special fund yun pero gagamitin nila para sa mga unprogrammed items. Tapos paggamit nila ng iba't ibang mga programa ng gobyerno para maibulsa lamang nila ang pera. Ang problema kasi doon sa unang complaint ay hindi substantive. 4 na pages lamang. Ilang pages lamang. Paano ka makakapag-argue doon? Paano ka makakapag-presenta ng maayos na facts doon? Paano ka makakapag-argue ng legal basis mo doon? Ibig sabihin, madali lang siya ibasura. At tandaan natin, yung nag-file na iyon, kakampi ba ito ni BBM? Mukhang kakampi. Kapag tinanggap nila iyon at i-refer nila sa House sa Monday, at yun ang unang gagawin nila, first thing sa Monday, dahil wala na tayong oras mag-file bukas dahil sarado ang House of Representatives, wala na rin oras sa Monday dahil first thing, pagka-open ng session, sa Monday ay automatic referral na yan doon sa Committee of Justice at ang i-refer nila ay yung tinanggap lang nila na complaint.
And once na-refer yan, ayon sa Supreme Court, pagka-file ng complaint at pagka-refer dun sa Committee on Justice, ibig sabihin, automatic filed na yung first impeachment complaint at barred na within 1 year yung mga succeeding na impeachment complaints. Kaya nga, sana ngayong araw na to, sana yung huling araw para tumanggap ng impeachment complaint dahil automatic sa Monday magre-refer na sila ng mga impeachment complaint. Dahil hinarang yung impeachment complaint ng mga bayan at yung impeachment complaint ng mga bigating politiko at experts sa impeachment ng mga abogado ngayong araw na ito, ang ire-refer nila sa Monday ay yung walang kwenta na 4-page lamang na impeachment at alam nating i-dismiss yun. At safe na safe si BBM sa susunod na taon na walang impeachment complaint na maipapile laban sa kanya. Ang chismis nga, hindi totoong nasa labas ng bansa itong si Secgen. Sabi nila nasa Taiwan daw si Secgen. Tingnan nga natin yung record ng Bureau of Immigration kung totoo na nasa labas ng bansa si Secgen. At sinasabi rin ni Atty. Topacio kanina, hindi ba illegal under the One China policy na ang isang government official ay mag-travel sa Taiwan kapag hindi siya pasok sa mga exceptions? Yun yung mga malalaking tanong. And besides, kapag ang Secretary General ay wala doon sa office, pwede kang mag-file sa second in command. At yung humarap sa amin kanina na direktor ay second in command ng Secretary General. Dapat siya ang tumanggap. Pero sabi niya, hindi po ako authorized. Bossing, authorized ka ng batas, automatic yan. Hindi pwedeng mabakante yung Office of the Secretary General. Correct, Dahil correct. ang office mismo, hindi nagta-travel yan. Yung nakaupo, nag-travel siguro, pero once nag-travel yung nakaupo, ikaw ang automatic na mag-head ng Office of the Secretary General. At ministerial duty mo yan. Ibig sabihin, wala kang pagtangging pwedeng gawin sa Yes. mga ginagawang bagay-bagay dyan sa opisina mo. Dapat wala kang discretion na tanggihan yung complaint namin. Simpleng pagtanggap lang ng complaint. Bakit mo iniiwasan? Hindi pa nga ito dumadaan sa merits mismo ng kaso. Una pa lamang procedural pa nga lang, pinipigilan na nila. Meron ba silang tinatago? Sinadya iyon na ma-file na mauna dahil kanilang ina-anticipate yung pag-resume ng session ng Congress sa Monday. Dahil yun yung time na pwede silang mag-refer sa Committee of Justice ng mga impeachment complaints. So kailangan na nilang i-file dahil once na-file and then na-refer sa committee, barred na yung mga susunod na complaint. Kaya nga nung nalaman namin na final na nung Monday, dapat agad-agaran within the week, ma-file ka agad yung maayos at substantive na impeachment complaint laban kay BBM dahil hindi natin pwedeng tanggapin itong 4 pages lamang na complaint na walang laman at walang kwenta. That's why nag-file yung Makabayan Group at nag-file yung mga pinakamabigat na mga abogado at mga politiko na experts sa impeachment ngayong araw na ito. Kaya nga, bukas wala rin pasok ang House of Representatives, hindi rin makakapag-file bukas at sa Monday, malamang too late na yun kasi baka mas mauna yung session ng Congress, may hirapan na tayo mag-file. Ngayong araw na ito, yung pinakahuling pagkakataon, pero hinarang tayo. Eh hindi naman ganun kadali gumawa ng napakagandang complaint para sa impeachment ni BBM dahil ang dami nilang ginawang kakurakutan, ang dami namin kailangang i-assemble na set of facts, mga ebidensya, mga video, mga interview, mga dokumento para makapagpresenta ng substantive at substantial na complaint laban sa kanya. Hindi namin ito pwedeng laro-laruin tulad ng ginawa ng first complainant. Kaya nga respetuhin din natin yung oras ng mga pinakamagagaling na participants at complainants dito sa impeachment complaint na ito. Andyan si dating Congressman Mike Defensor, siya yung endorser dati ng impeachment kay ERA. Andyan din si Governor Chavit Singson, siya yung instrumental sa impeachment ni Erap Estrado noon. Yan yung mga pinaka-expert pagdating sa impeachment. Kaya yung kung sino man merong kakayahan na mapanalo itong impeachment na ito ay itong mga tao na ito na may record na. At nandyan kasama rin natin yung number 1 na political lawyer sa Pilipinas, Atty. Perdi Topacio. Yes! Ito, hindi ito magsasubmit ng Number kung 1 talaga. Basta-basta mga complaint lamang. Dapat preparado, maayos, substantive para pagdating sa Congress, pagdating sa committee, hindi sila madidismiss at tuluyan ng matanggal through impeachment ang utak at ulo ng korupsyon sa ating bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alright. Kaya akong kakampi. Maraming mga panahon in the past na critical ako on both sides at walang kumakampi sa akin at lahat ay linalabanan ko. Kaming lahat, ang common lang sa amin ay ayaw namin ng mga ginawang kakorupsyonan at pagnanakaw ng present na administrasyon na ito. At obligasyon natin, obligasyon ng bawat Pilipino na huwag tumahimik dahil ang tanging paraan lamang para mapatigil sila ay mag-participate tayo. Ang penalty ng hindi pagpa-participate kapag garapalan na ang pagnanakaw,
mula sa taong bayan ay mag-govern tayo ng mga masasamang tao na katulad nila. As a matter of fact, nagpa-participate ako bilang Pilipino, bilang Ilocano, kasama si Dapat Governor senador na to at sa bilang elected 2028, official no? ng ating bansa dahil sinasabi nila meron daw solid north. Solid daw yung mga Ilocano. Lahat ng mga nakaupo ngayon na elected official ay kakampi nila. Hindi po. Isa po ako sa mga elected official na lumalaban ng harap-harapan at lantaran laban kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahit pareho pa kami ng kulay maitim, kasama rin natin si Governor Chavit. Ito lamang wala na silang maayos na impluwensya sa Pilipinas. Kahit ang kanilang mga kababayan, kasamang ka-Ilocano, kasama sa buong Pilipinas, kahit mga elected officials dito sa ating bansa, pinaka-maimpluwensyang mga abogado at politiko sa ating bansa ay naghahawak kamay at nagsasama-sama at gumagawa kami ng statement na hindi na namin tinatanggap ang garapalang pagnanakaw na pinapabayaan ng administrasyon na ito, kaya dapat maalis si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi porket ginagawa na ng matagalan ay ibig sabihin constitutional niya. Tandaan ninyo, yung pork barrel noon, doon sa case ng Belgica, matagal nang ginagawa. Yung PDAF noon, pork barrel, ginawang unconstitutional pa rin ng Supreme Court dahil hindi pwedeng mag-execute ang mga legislators post-passing ng General Appropriation Act. Ganito rin pagdating sa unappropriated funds dahil ang requirement ng Constitution ay meron dapat pinanggagalingan yung appropriation ng unappropriated funds. Naka-identify kung saan nagaling na funds at hindi mo basta-basta kukunin kung saan-saan. At meron dapat trigger bago mo galawin. Hindi sinabi kung saan manggagaling, hindi nga sinabi as required by the Constitution na dapat specific siya line by line. Yun pa ang unang ginagastos, priority pa nilang gastusin yung bagay na yun. Malawakan ang mga project na hindi nagagawa dahil hindi nasisilip, dahil hindi specific at walang pinanggagalingan. Automatic kickback. Kaya daang-daang proyekto ang ghost project at hindi nakokompleto. Itong sistema na ito ng unprogrammed funds ay pinabayaan ng executive dahil trabaho ito ng executive na mag-present ng budget doon sa Congress. Siya ang nag-design, siya ang may isip dito, kaya dapat lamang managot siya sa taong bayan. Alam niya talaga na mali iyon, against yun sa Constitution, culpable. Yan po ang definition ng culpable violation of the Constitution, which give way sa malawakang graft and corruption and which in the end betrayed the trust of the people. Ito po ay laban ng taong bayan. Kasama po ako dyan. Alam ninyo na wala akong kakampi, wala akong kinikita dito, walang nagbabayad sa akin, walang sumusuporta sa akin. Sumaside lamang tayo kung saan ang makatotohanan. Kaya ganyan din po, sumama sa atin kapwa natin Ilocano at pinaka-ma-impluwensya dito sa Luzon at North ng mga Ilocano, si Governor Chavit Singson. Ibig sabihin lang, hindi kami pare-pareho ng pinanggagalingan. Pero pare-pareho kami na gusto naming huminto na ang malawakang dayaan dito sa ating bansa. Pero pinigilan nila. Ito yung pinakamagandang impeachment complaint sana na magpapabagsak na kay President BBM. Confident kami, hindi kami gagawa ng bagay na hindi namin tinatapos ng maayos. Alam niyo na mayroong track record itong mga kasama natin. Inuulit ko, si Mike Defensor ang endorser at proponent dati ng complaint laban kay ERAP at si Chavit. Dati, siya yung instrumental. Bakit natanggal si ERAP? At yung number one na lawyer natin, si Ferdinand Topacio sa politics, siya yung pinakamagaling pagdating sa mga ganyang bagay-bagay. Hindi kami papayag na hindi ito tutuloy-tuloy sa success. Kaya kapag nakita nyo sana, makikita ninyo yung ganda ng i-prepare namin ng complaint at makukumbinsi kayo na matatanggal ang ulo ng pasimuno ng mga korupsyon dito sa ating bansa at mawawala talaga sa pwesto si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, samahan niyo po kami dito sa laban na ito, laban sa malawakang korupsyon sa ating bansa. As a matter of fact, obligasyon po natin na magsalita at mag-participate sa public affairs dahil po kapag nagawa na nila ang kasamaan at hindi pa rin tayo gumawa ng hakbang, baka malaking pagkukulang po ang nasa sa atin. Baka deserve natin na mag-govern tayo ng mga corrupt na mga politiko. Kapag meron po tayong nakikitang mali, tapusin po natin at obligasyon po natin, duty natin na pigilan ito sa pamamagitan ng active na pag-participate sa lahat ng political process ng ating bansa. Katulad na lamang ng pagpa-file at pagpa-participate sa mga impeachment complaint na ito. At sana po suportahan nyo kami na mabigyan kami ng due process, sapat na proseso para lamang mapaandar ito at yung merits ng case ay makita ng taong bayan at makita ninyo kung dapat bang tanggalin
ang ulo ng lahat ng mga kalokohan at nakawan na nangyayari sa ating bansa. Alright, so ayan, narinig natin si Attorney Topacio mga kababayan, no? At Attorney Topacio, Attorney Harold Respicio pala. Si Attorney Topacio ang pinakamagaling daw na lawyer. Totoo naman kasi, di ba? At kasama dyan si Attorney Harold Respicio sa pinakamagaling na lawyer. At ito ako, sa totoo lang, ito tatakbong senador, so suportahan ko rin ito eh. Siya lumalaban para sa sa kontrakatiwalian. Totoo naman sinasabi niya, wala siyang kakampi, lumalaban siya mag-isa, di ba? Isa yan doon sa dayaan sa eleksyon, di ba? Ito si Attorney Harold Respicio. Ngayon, umalma din siya sa mga nangyayaring korupsyon, nakawan. Ito po ay isang Ilocano at yung sinasabi niya nga na solid north. Wala na raw solid north. Kasi si Gov Chavit Singson, rin yun, Ilocano rin yun eh. Sila magkakaano eh. So, inaano nila si BBM kasi nga nakikita nila na hindi talaga maayos ang pagpapalakad ni BBM sa Pilipinas. Napapabayaan yung mga nangyayaring korupsyon. Walang napaparusahan eh, 'di ba? Yung mga mastermind, kung sino man yung mastermind, walang napapanagot. Kaya mga kababayan, abangan natin kung ano ang magiging next move nitong grupo ni Attorney Topacio, Harold Respicio, diyan sa ipinail nilang impeachment complaint kasi hindi tinanggap ng deputy. Yung ni Secretary General. Nasa Taiwan daw kasi pero baka diyan lang yan sa tabi-tabi. Ano rin dapat, diba? Kapag wala kang Secretary General, dapat meron kang tao na maiiwan na siyang mag-intindi doon sa mga kagaya ng mga nagpa-file ng impeachment complaint. Dapat siya yung mag-aasikaso noon. Kaso, alam niyo naman, mga tao din yan ni Tambi. Di ba? Siyempre, pagka kailangan protektahan din nila si BBM. Kaso, taong bayan ho ang kalaban nila dito. Sina Attorney Topacio lang, Attorney Harold Respicio ang ng impeachment complaint. Pero yan po ang kagustuhan ng taong bayan. Dahil hindi na masaya ang taong bayan sa panunungkulan ng presidente natin. Kung meron mang satisfied kay BBM, ilan lang sila. Mas marami po ang ayaw na kay BBM. Tingnan nyo ngayon, frustrating niya. Lumagapak na. Right? Hanggang dito na lang mga kababayan ang aking video. Sa mga bago pala sa channel ko, huwag nyo kakalimutan i-subscribe kung balita ni Kuya Rans TV. Paki-like and share po mga kababayan at hanggang sa muli, ingat po tayo. God bless. Bye-bye.